GR number 22285 November 7, 2021. Ayon kay Kim, siya ay dating natural-born Filipino, na ngayon ay isang British citizen. Sinabi niya na kahit na ang apelyido na nakasaad sa kanyang birth certificate ay ang apelyido ng ama, hindi niya ito ginamit kailanman. Sa halip, nakilala siya sa nagamit ang apelyido ng ina. Ang pangalan ng kanyang ama na nakasaad sa kanyang birth certificate ay hindi niya nakilala mula nang iwan siya nito at ang kanyang ina noong siya ay sanggol pa lamang. Ang gitnang pangalan na, Chu, ay ang pangalan ng kanyang ina habang, Chu, ang kanyang apelyido. Noong ikasal siya, ginamit niya ang apelyido ng ina. Nalaman lamang ni Kim na ang apelyido sa kanyang birth certificate ay apelyido ng ama noong 2009, habang pinoproseso ang mga papeles ng kanyang asawa at anak na babae sa isang embahada. Inamin niya na ang kanyang ina ang nag-enroll sa kanya sa elementarya at high school, at ang kanyang ina ang nagsumite ng kopya ng kanyang birth certificate. Ganun din ang kanyang ina na nagsabi sa kanya na isulat ang pangalan gamit ang apelyido ng ina, hindi ang apelyido ng ama. Nang mag-renew siya ng kanyang driver's license noong 2010, alam na niya ang pangalan niya ay naka-apelyido sa ama, ngunit ipinaalam sa kanya ng Land Transportation Office na dapat muna niyang kunin ang mga kinakailangang dokumento para mapalitan ang kanyang pangalan. Kaya naman, naghain siya ng petition for change of name sa korte ng lungsod kung saan siya naninirahan ng hindi bababa sa 3 taon bago ang nasabing pagsasampa. Upang suportahan ang kanyang sinasabi, ipinakita ni Kim ang permanenteng record mula sa kolehiyo sa Bacoor, Cavite at ang diploma ng DECS na may petsang ika-20 ng Setyembre taong 1975 na nagpapatunay sa kanyang pagtatapos sa nasabing paaralan. Nakasaad sa 2 dokumento ang kanyang pangalan gamit ang apelyido ng ina. Nag-attach din siya ng kopya ng kanyang marriage certificate kung saan nakalagay ang kanyang pangalan gamit ang apelyido ng ina. Gayun din, ang ibinigay na ebidensya ni Kim ay isang kopya ng kanyang Philippine driver's license sa gamit ang apelyido ng ina. Ang pangalan ay, isang salita o kombinasyon ng mga salita kung saan ang isang tao ay nakikilala at nakikilala ng iba. Ito ay parehong personal at pampublikong interes para sa bawat tao na magkaroon ng isang pangalan. Ang pangalan ng isang individual ay may 2 bahagi, ang ibinigay na pangalan at ang apelyido o pangalan ng pamilya. Ang ibinigay na pangalan ay ang ibinigay sa individual sa kapanganakan o sa binyag, upang makilala sila mula sa ibang mga individual. Ang apelyido o pangalan ng pamilya ay nagpapakilala sa pamilya kung saan sila kabilang at nagpapatuloy mula sa magulang hanggang sa anak. Ang ibinigay na pangalan ay maaaring malayang piliin ng mga magulang para sa bata, ngunit ang apelyido kung saan ang bata ay may karapatan ay itinakda ng batas. Dahil sa interes ng Estado sa mga pangalan ng mga individual at entidad, ito ay isang pribilehiyo na ibigay lamang sa isang pagpapakita ng isang nararapat o makatwirang dahilan para doon. Ang pagpapalit ng pangalan ay hindi isang usapin ng karapatan ngunit sa tamang pagpapasya ng husgado. Ang hukuman ay dapat gumawa ng isang makatwirang pagsusuri sa kasapatan at kaangkupan ng mga katwiran para sa pagpapalit ng apelyido, na iniisip ang mga kahihinatnan ng mga resulta kung sakaling mapagbigyan ito at ang naturang pagpapasya ay nasa korte. Iginiit ni Kim na ginagamit na niya ang apelyido ng ina mula pagkabata, kaya lahat ng record niya sa paaralan, opisyal, at trabaho ay may ganoong pangalan dito sa Pilipinas at sa United Kingdom, kung saan siya ay mamamayan na ngayon. Ito ang apelyido na nakasaad sa kanyang sertipiko ng kasal at ang sertipiko ng kapanganakan ng kanyang anak na babae. Ang paggamit ng apelyido ng ama ay magdudulot lamang ng kalituhan dahil hindi iyon ang pangalan kung saan siya kilala ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak, at sa komunidad. Si Kim ay may sapat, tama at makatwirang batayan upang pagbigyan ng petisyon. Sinusuportahan ng mga record ang paggamit ng apelyido ng nanay sa halos buong buhay niya. Ang kanyang pasaporte na inisyo noong ika-6 ng Oktubre taong 1989 ng Philippine Embassy sa London, England, ay nakaapelyido sa ina. 8 taong gulang na siya noon. Nagsumite si Kim ng mga liham na nagpapatunay na ginamit niya ang apelyido ng ina habang nag-aaral sa isang primary school sa London, kung saan siya nag-aral simula Pebrero taong 1988, at Lane Primary School,
kung saan siya ay isang estudyante mula ika-4 ng Enero taong 1989 hanggang katapusan ng Hulyo taong 1989. Sa kabilang banda, ang kanyang permanenteng record mula sa kolehiyo, ay nagpapakita na siya ay nag-enroll doon na gamit ang apelyido ng ina noong 1992. Ito ay lalong nagpapatunay na ginamit niya ang apelyido ng ina hanggang sa siya ay nagtapos ng kolehiyo noong 1995. Ang kanyang asawa ay nagpatotoo na kilala niya siya gamit ang apelyido ng ina nito mula noong 1993, dahil magkaklase sila noong high school. Nang ikasal, ginamit ng lalaki ang apelyido ng ina. Tungkol naman sa mga opisyal na dokumento na inisyu ng nasa hustong gulang na si Kim, ipinakita niya ang kopya ng kanyang lisensya sa pagmamaneho na inisyu ng gobyerno ng Pilipinas ay gamit ang apelyido ng ina. Nakasaad din sa kanyang pasaporte na inisyu ng gobyerno ng UK ang apelyido ng ina bilang kanyang apelyido. Ang parehong pangalan ay makikita sa kanyang sertipiko ng kasal. Ang korte, gayunpaman, ay kinuha ang pagkakaiba sa lugar ng kapanganakan ni Kim sa kanyang birth certificate, Pasay, at kanyang mga pasaporte, Bulacan, upang magduda sa kredibilidad ng claim ni Kim. Nakasaad sa birth certificate ni Kim na siya ay ipinanganak sa Pasay, lahat ng iba niyang opisyal na dokumento ay nakasaad sa kanyang lugar ng kapanganakan bilang Bulacan. Ipinaliwanag ng kanyang ina ang pagkakamali sa unang pasaporte ni Kim, na kalaunan ay dinala sa mga susunod na dokumento. Sinadya man ito o hindi, ang pagkakamali ay maaaring may ugnay sa ina, hindi kay Kim, kung isa sa alang-alang na siya ay isang bata lamang noong inilabas ang mga unang opisyal na dokumento. Na ipinagpatuloy niya ang pag-angkin sa kanyang lugar ng kapanganakan bilang Bulacan sa mga sumunod na dokumento, kahit na nasa hustong gulang na, ay produkto lamang ng sinabi sa kanya ng kanyang ina. Ang parehong impormasyon na nasa kanyang pasaporte ay malamang na hindi nagbigay sa kanya ng dahilan upang pagdudahan ang salita ng kanyang ina. Sa katunayan, pinaniniwalaan nito ang kanyang pahayag na hindi siya nakakita ng kopya ng kanyang birth certificate hanggang sa siya ay nasa hustong gulang na. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay hindi nakakabawas sa katotohanan na ginamit ni Kim ang apelyido ng ina mula pa noong 1988, o noong siya ay 10 taong gulang pa lamang. Siya ay 43 na ngayon. Nangangahulugan ito na ginagamit niya ang apelyido ng hindi bababa sa 33 taon, o higit sa 3/4 of a nanogram kanyang buhay. Ang pagtanggi sa kanyang petisyon para sa pagpapalit ng apelyido ay mangangahulugan ng pagpilit sa kanya na gumamit ng isang apelyido na, ayon sa kanya, ay hindi pa niya ginagamit sa kanyang buhay, o mula noong siya ay bata pa. Ang paggamit ng isang bagong apelyido ay maaaring magdulot ng kalituhan. Gayun din, hindi ipinakita ng Estado na ang petisyon ay inihain batay sa anumang iba pang dahilan maliban sa upang maiwasan ang kalituhan. Walang alegasyon sa trial court na ang petisyon ay base sa caprice o fraudulent intent. Sa katunayan, nang malaman ng niya noong 2009, hinanggad niyang palitan ang apelyido ng kanyang lisensya sa pagmamaneho, ngunit sinabihan siya na kailangan niyang sundin ang isang pamamaraan para sa pagpapalit ng apelyido, na nag-udyok sa kanya na maghain ng petisyon para sa pagpapalit ng apelyido. Walang mali siya o masamang hangarin dito para sirain ang sistema. Ang kaguluhan at kalituhan ng paggamit ng bagong apelyido maliban sa ginagamit niya ay makakaapekto hindi lamang sa kanyang pagkakakilanlan sa komunidad at sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan, kundi pati na rin sa kanyang asawa at mga anak. Ang pagpilit na gamitin ang apelyido ng ama sa puntong ito ay tiyak na haantong sa kalituhan. Magreresulta ito sa pagbabago ng lahat ng kanyang opisyal na dokumento, maliban sa kanyang Certificate of Live Birth. Bukod dito, ang asawa at anak na babae ay mapipilitan din na baguhin ang kanilang mga record. Bukod pa rito, ang paggamit ng bagong apelyido ay magbibigay kay Kim at sa kanyang pamilya ng karagdagang pasanin ng pagbabago o pagwawasto sa lahat ng kanilang mga legal na dokumento sa Pilipinas at United Kingdom, isang masalimuot at magastos na pagsisikap. Dapat bigyang diin na ang mga opisyal na dokumento ng petitioner, na inisyu ng gobyerno ng Pilipinas at United Kingdom, ay nasa apelyido ng ina nito. Kaya, hindi na kailangang baguhin o i-update ang kanyang mga dokumento upang ipakita ang isang bagong apelyido. Alinsunod dito, ang Civil Registrar ng lungsod ay inutusan na gawin ang kaukulang pagwawasto sa apelyido ng petitioner gamit ang apelyido ng ina nito.